the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. No, na po ng gabi. Sabado na naman, tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at diskusyonan. Dapat swak ang pag-uusapan. Heto na ang programang Sa Pool Ka, sa kwentuhang pagtutuunan sa DZRH sa Pool. Sabado, kasama ang nag-iisang Man from Manila, RH29, Boy Gonzales. Kaya ilag lang ha, baka tamaan ka ng DZRH sa Pool Sabado. Magandang gabi Pilipinas. Ako si Boy Gonzales. Narito po nga muli ang Sa Pool Sabado. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito po ang Sa Pool Sabado headlines. DFA kinumpirmang walang Pilipino nasaktan sa airstrike sa Middle East. Sa Pool Sabado. Testimonya ng 18 ex-Marines gawa-gawa lamang ayon kay Ombudsman Remulla. Sa Pool Sabado. Norman Mangusin kakasuhan ng NAPOLCOM at LTO. Sa Pool Sabado. Ikasyam na sunod na oil price hike asahan sa unang linggo na Marso. Sa Pool Sabado. Higit 216 na milyong halaga ng peke sapatos nasamsam sa Pampanga. Sa Pool Sabado. Narito po ang mga detalye. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran at Middle East. Ginawa ni Marcos sa payag kasunod ng paglulunsad ng airstrike ng US at Israel sa Tehran. Ayon kay US President Donald Trump, layo ng operasyon na ma-eliminate o maalis ang tinawag nitong banta mula sa Iran. Kaugnay nito, nagpaalala na rin ang mga embahada ng Pilipinas sa Qatar, Bahrain at iba pang karatig bansa na maging alerto sa posibleng paglala ng tensyon sa Middle East. Sa Pool Sabado. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino nasaktan sa gitna ng sigalot sa Middle East. Kasunod dito ng inilunsad na airstrike ng US at Israel sa bansang Iran. Sinabi ng DFA na naka-full alert na ang mga embahada sa Middle East upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa lugar. Kasalukuyan na rin iniimplementa ang mga contingency plan sakaling lumala ang sitwasyon sa Middle East. Sa Pool Sabado. Kinumpirma ng Ministry of Defense ng United Arab Emirates na isang Asian na national ang nasawi sa ginawang airstrike ng Iran sa kanilang teritoryo. Sa isang statement, sinabi nito nga matagumpay nilang na-intercept ang mga ballistic missile mula sa Iran. Pero nagdulot umano ng pinsala sa lugar ang mga debris. Mula rito na siyang sani ng isang casualty. Kinondena naman nito ang nabanggit na pag-atake at iginit na handa silang gawin ng anumang measure para protektahan ang kanilang teritoryo at mga nasasakupan. Sa
Sapul Sabado. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na impormasyon na isinugod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ospital. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa private meeting ang Pangulo kasama ang Presidential Management Staff ngayong Sabado na umaga. Git ni Castro, maayos at maganda ang kalusugan ng Pangulo at nagtatrabaho kahit weekend. Kumakalat online ang samot-saring impormasyon hinggil sa kalagayan ni PBBM kabilang ang umani pagkakaroon ng colon cancer. Matatandaan dati nang dinala si Pangulo Marcos sa ospital, ngunit nakarecover na umano sa sakit na diverticulitis. Sapul Sabado. Tinawag ni Ombudsman na Boying Remulla na canard story o gawa-gawang kwento ang testimonya ng umano'y 18 Marines na nagpakilalang bagmen na nagdi-deliver ng mali-malitang pera sa mga politiko. Sa programang executive session sa DCR, sinabi ni Remulla na mahirap paniwalaan na alam ng lahat ng mga nagpakilalang Marines ang nakasulat sa affidavit. Anya, politika lang ang motibo at gusto lang ipunto na hindi maaaring magkamali ang mga sundalo kahit pa kaduda-duda ang kanilang affidavit. Dagdag pa ni Remulla, malinaw na gusto nilang magkaroon ng kudeta. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, ang nakasulat dyan, personal knowledge mo. O by on. Yung sarili mo lang, karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila lagi magkakasama sa buong affidavit na yon? Sa lahat ng lakad, magkakasama sila ng 18? So, ano yun? They're trying to create a tipping point. Yes. Na 18 Marines cannot be wrong. Yes. Hindi naman lahat. Marami nga dyan, discharge. Marami dyan, hindi naman Marines. So, ginagamit lang. Nag-create sila ng tipping point. Political. Mahirap maniwala na yung 18 yon, lahat sila, alam nila lahat yung na nakasulat sa affidavit na yun. At saka imposible yung mangyari, siguro, kung babasahin mo, ang Ombudsman. It's possible na nagsama sila minsan, na 18 sila. Nagkwentuhan. Pero para magkasama sila sa bawat lakad doon. At alam nila lahat yung alam mga nila lahat na sinasabi ron. Medyo iba. Sapul Sabado. Samantala, kakasuhan ni Napolcom Commissioner Ralph Calinisan ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Sinabi ni Calinisan na kasama niya si Land Transportation Office Chief Asek Marcos Lacanilao na mag-aay ng unjust vexation sa isang criminal offense. Git ni Calinisan, ito'y upang wala nang mabiktima si Mangusin, maitaguyod ang mga institusyon ng gobyerno at may paglaban ng ordinaryong tao. Sa naunang Facebook post, sinabi ni Calinisan na kinumpirma ng PNP Civil Security Group na hindi lisensyadong security practitioner ang siyam na security escort ni Mangusin. May hawak din umanong expired na Glock pistol ang vlogger na noong September 2017 na napaso ang rehistro. Makikipagtulungan anya ang Napolcom sa CIDG sa investigasyon upang matigil ang mapapanlinlang na gawain. Sapul Sabado. Abiso sa mga motorista, ihanda na ang mga bulsa. Asahan na ang hanggang higit pisong taas sa presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 1 peso 70 centavos hanggang 1 peso 90 ang posibleng dagdag presyo sa gasolina, habang piso naman hanggang 120 o 1 peso 20 centavos sa kada litro ng diesel. Posible naman maglaro sa 1 peso 30 centavos hanggang 1 peso 50 ang itataas ng kada litro ng kerosene. Ito na ang pang-8 na magkakasunod na linggong may increase ang gasolina at pang-9 naman sa diesel at kerosene. Sapul Sabado.
Nasamsam ng mga otoridad na mahigit sa 216 na milyong pisong halaga ng peke sapatos sa barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Ito'y matapos ang sinagawang raid ng mga operatiba sa production warehouse sa loob ng isang industrial compound. Na-recover sa lugar ang 181 kahon ng mga peking produkto at mga kagamitan para sa reproduction ng mga sapatos. Hindi naman naaresto ang nasa likod ng operasyon na kinilalang si Elias Geraldine na naharap sa kasong paglabag sa RA number 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Sapul Sabado. Pinadala ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang may-ari at driver ng isang Toyota Fortuner na sangkot sa viral road incident. Sa trending video online, makikita na paulit-ulit na hinaharangan ng driver ng SUV ang daraanan ng isa pang sakyan. Dahil dito, inatasan ng may-ari at driver na humarap sa pagdinig sa Marso 4, 2026 at magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat managot sa kasong reckless driving at kung bakit hindi dapat suspendihin o bawiin ang lisensya ng driver. Isa sa ilalim din sa 70 araw na suspension ang lisensya ng driver at inatasang isuko ang lisensya sa araw ng pagdinig. Sapul Sabado. Bumagsak sa alcohol test ang 9 na driver sa sinagawang anti-drunk and drug driving operation ng Land Transportation Office sa Quezon City. Isinagawa ng LTO Central Office katuwang ang NCR Law Enforcement Unit at Philippine Coast Guard ang operasyon mula February 27 hanggang 28. Ayon sa LTO, target ang mga lugar na malapit sa entertainment establishment na tulad ng Timog Avenue, Tomas Morato Avenue, Quezon Avenue at paligid ng Fisher Mall. Sa kabuuan, 14 na driver ang sumailalim sa alcohol breath analyzer test, 5 ang negatibo habang 9 ang nagpositibo. Wala namang sinagawang drug test sa nabanggit na operasyon at wala ring naitalang insidente. Sabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, layunin ng operasyon na maiwasan ang aksidente at matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa mga nagmamanehong nasa impluwensya ng alak o droga. Sapul Sabado. Itinaas na sa ranggong Rear Admiral si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela at 2 iba pa. Sa letter of appointment na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., bukod kay Tariela ay promoted na rin ang bilang Rear Admiral sina Wenel Abarquez Ascuna at Oliver C. Tanseco. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nabigyan ng kopya ng nabanggit na liham si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at inatasan na rin na itong padalhan ng kopya ang mga bagong promote na opisyal. Matatandang mainit ang pangalan ni Tariela kamakailan dahil sa World War sa pagitan nito at ng Chinese Embassy kaugnay na usapin ng West Philippine Sea. Sapul Sabado. Nasa 36 na mga paaralan ang magsisilbing voting center para sa Antipolo 2nd District Special Election. Ayon sa COMELEC, nasa 348 ang polling precinct na gagamitin ng mga botante sa ikalawang distrito ng Antipolo. Sa ngayon, nanya, ay nagpapatuloy ang paghahanda ng poll body para sa nabanggit na halalan nakasado na sa Marso 14. Una nang idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na special non-working holiday ang nabanggit na petsa para sa mga lugar na sakop ng Antipolo 2nd District upang matiyak na makaboboto ang mga residente. Sapul Sabado.
Bumaba ng halos 4% ang bilang ng mga krimen sa bansa nitong Enero. Ayon sa Philippine National Police, nakapagtala lamang sila ng 2,581 focus crime sa nabanggit na buwan. Mas bababa ito ng 3.97% sa 2,681 na insidente na iulat sa buwan ng Disyembre. Sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakitaan ng pinakamalaking pagbaba sa mga kaso ng rape, sumunod ng physical injury at murder. Git ni Nartates, patunay ito na bumaba na ang mga insidente ng krimen sa bansa at mas maraming kaso na ang nare-resolba sa pamagitan ng pinigting na operasyon ng hanay katuwang ang mga komunidad. Sa Pool Sabado! Yan po ang mainit na balitang kinalap po ng DZRH News Center. Sa pangalan po ni Kyle Bullas, ni Billy Domingo, Jeric Barreto, Het Del Moro, at Melvin Donato. Ako po si Boy Gonzales, Santabayanan po ang programang Sa Pool Sabado! 19 na minuto makalipas ang 9:00. This time check is tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sapul Sabado. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. February 28, 2026. Uy, bukas Marso na pala. Kabilis ng panahon. January, February. Pero hanggang ngayon, nananawagan pa rin ang mga kabayan natin na dapat may managot sa ginawang pagnanakaw ng pondo. Kami po ay live na napapanood sa iba't ibang cable channel. Kung kayo po yung Signal TV Channel 18 po. Yan dati ganyan ito yung Signal yung cable namin. Sky Cable Channel 129, maging po sa Destiny Cable Channel 129. Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Siyempre, live po kami sa inyong mga Facebook page, sa DZRH News. Pakipalo nyo po, baka hindi pa kayo nakapalo. At siyempre, live po kami napapakinggan sa radio station ng 666 kHz. Ako pagka may ginagawa, nakikinig akong radyo eh. Radyo lang na maliit. Saka importante yan, lalo na hindi baterya. Kapag may mga kalamidad, na number 1 po yan. At yung mga nanonood naman sa kanilang YouTube channel ng DZRH Television, pakisubscribe po. Ingat po sa biyahe, sa mga nagmamaneho. Ay, yun pala, nag-ooperate pala yung LTO Yung pagka kasi nakainom, wag na tayo magmaneho, mahirap pa yun. Baka mamaya madisgrasya pa tayo. At syempre, pag nagmamaneho, kailangan lalo na po yung mga nakamotor. Mag-helmet. Kung napapansin ko ngayon, napakaraming walang helmet. Pag kahit saan, parang yan ang number 1 na dapat laging sitahin din ng mga enforcer. Yan para sa kapakanan ng mga motorcycle rider yan eh. Number 1 yan. Kaya pag kailang agad ay masita. Kasi pagka nasita yan, natikitan, magkano lang naman yan eh. Siyempre, hindi na uulit siya. Mag-helmet niya. At saka mag-helmet na kayo. Magkano halimbawa, walang helmet. Pagka magkano multa niyan, di bumili na kayo ng maganda-gandang helmet. Ayan, siyempre, ang yun, kanina may mga nakinig ako dito sa executive session, yung binanggit nga pala ni si Ombudsman Boying Remulla. Hindi sa naniniwala doon sa 18 na ex-marine na sinasabing ay nagbulgar ng mga
nag-deliver ng maleta na pera. Ang tagal data ng ngayon, ng pagkasampa ng mga reklamo laban sa mga isinasangkot sa Ghost Flood Control Project. Kaya nagsalita na nanawagan na naman yung Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon wala pang dapat managot. Oy, magandang gabi kay Belen Ledesma. Oy, ako po ay nakikinig lang po sa maliit na radyo. Ayan, kita nyo, si Belen Ledesma. Nakikinig siya sa radyo. Itong si Belen. Siyempre, pag kami ginagawa ka, yan ang halimbawa, naglalaba ka, nagluluto ka, gusto mo makinig ng balita, lalo sa Sapul Sabado, magkinig ka lang ng radyo para nagagawa mo lahat. Yan ang sabi ni Belen Ledesma. Yan. Ako po'y nakikinig lang po sa maliit ko radyo. Salamat habang naglalaba. Kita nyo naglalaba si Belen. Siyempre si Kated Moreno dyan sa area ng Paranaque. Sabi ni Kated Moreno, Good PM Kuya Boy, pabati daw po anak ko. Isang magandang gabi sa pinaka-snappy na First Sergeant ng 6th Tactical Fighter Squadron ng PIPA Fighter Wing, Basa Air Base na si Master Sergeant Joel Baidal from Airman Felix Moreno. Ayos! Siyempre si Manong Nelson na Malina, magandang gabi po. Kamusta ka na, Manong Nelson? Yan ang si Manong Nelson Malina. Hindi nakakalimot, talagang listener talaga ng DCRSN. Mula umaga hanggang gabi. Siyempre sila Carlos Miranda Jr. Kamusta ka na, paring Kaloy? Yan. Uy, nakikiramit tayo sa chewing nga pala nila Perdi, ni Police Captain Perdi Cayabyab at saka si August Cayabyab. Nakikiramit tayo sa pagpanaw ng kanilang uncle, ang kanilang tiyuhin. Bukas atang libing At isa pa, bukas po ay merong may Marso 1 na. Merong, ang tawag dito, meron silang ang mga bumbero, meron silang, ang tawag nila ay magkakaroon sila ng motorcade bukas na yan. Motorcade, bilang bahagi ng Fire Prevention Month. Ito, babasahin ko yung kanilang mensahe. Fire Prevention Month celebration sa Marso 1, bukas na, araw ng linggo. Mula daw alas 6 umaga, ang call times dyan sa Quirino Grandstand, Parade Ground sa Manila. Ito ang kanilang motorcade. Magsisimula yan sa Quirino Grandstand, daraan ng motorcade. Yan, babanggitin ko lang para lang sa Manila lang naman yan. Mula sa Quirino Grandstand ay dadaan ng motorcade sa Katigbak Road, Bonifacio Drive, Delpan Street, Recto Avenue, Rizal Avenue, Pip Avenue, C3, Araneta Avenue, Quezon Avenue, Espanya, Boulevard, Lacson Avenue, Quirino Avenue, Quirino Extension, United Nation Avenue, Romualdez Street, Ayala Boulevard, Top Avenue, Jones Bridge, Quintin Paredes Street at magtatapos sa Plaza San Lorenzo Ruiz dyan sa Binondo. Yan yung motorcade nila bukas. Siyempre, mag-ingat tayo itong Marso 1. Hindi nga, ang nakalulungkot nga yung sunog na malaki dyan sa area ng Intramuros sa Cabildo Street. Biro nyo, ilang pamilya, 500 mahigit na pamilya nawala ng tahanan. Kaya nga yung nung kinabukasan ay nagbigay agad ng tulong pinansyal ang Manila LGU.
Ito, babanggitin ko lang yung itong Manila LGU inabot lang ng halos 8 milyon piso ang nilaan ng Manila LGU bilang tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Cabildo Street, Intramuros. Sabi ni MDSW Director Jerez de la Puente, nasa 532 families ang naapektuhan ng sunog at sumiklab sa Cabildo at Anda. Umabot ng ika-4 na alarma. Pinangunahan ng pamahagi ng tulong ng cash assistance ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Siyempre kasama niya si Vice Mayor Chi Atienza. Diyan sa Delpam Evacuation Center, bawat pamilya tumanggap ng 15,000 panimulang tulong to para makapagsimula uli yung mga kababayan natin na wala ng tahanan. Bukod sa pinansyal na ayuda na mahagi din ang family kit, sleeping kit, food box at hot meal sa mga apektadong residente. At yung nagbalikan na ata nung kahapon, mukhang siyempre sinisimula na naman nilang ayusin yung kanilang mga tahanan, makabili man lang ng mga kahoy. Yan, ang kahoy. Yung ibinigay na assistance ng LGU, kahoy, pako, yan, yero, para maitayo muli yung tirahan nila na sunog. Manila, I'm coming home. At siyempre, yung ngayong Fire Prevention Month, i-prevent pero talagang hindi maiwasan wala, dapat nakausap natin dito yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para papaano, sa bagay lagi na lang pinapaalala sa atin yan ang mga pag-iingat para iwas ng sunog. Pero ang problema dito sa Cabildo Street sa may Intramuros, bira daw, sabi ng barangay official na nakausap ko dyan, pagka nagkakasunog doon na apula agad. Pero ito raw ang nangyari sunog na isang araw, talagang matindi raw. Isa sa pinakamalaki. Kasi nga merong may suspect ng arson. Ibig sabihin, sinadya. Binusabi ng mga barangay official na nakausap natin, binuhusan daw ng gasolina yung bahay. Nagbanta kasi nakita nung nakalabas na nakulong, paglalaya ay nabalitaan niya na may yung kanyang asawa may kumuha na ng iba. Sabi nga ni Chairman Johnny Jacob, kung daw nagkakamali, Chairman Johnny, siyempre irresponsible din yung asawa na pilitan maghanap ng bago yung babae. Nung paglaya, ayun, sinunog yung bahay nila, nadamay ang napakaraming bahay dyan sa Cabildo Street, dyan sa Intramuros, Maynila. Yan salamat. Ito pa, banggitin na natin si JP. Itong mga batang nabotas banggitin mo natin to para hindi natin makaligtaan. Siyempre si Kadani Villanueva, kamusta ka na Kadani? Si Kadani Villanueva, kamusta ka na dyan sa area ng Santa Cruz? Na gumagawa ng mga negosyante yan dyan sa Santa Cruz. Si Kadani Villanueva. Ito mga Team Tangos si Nanay Vicky Acuña, May Niana, May Bolang, Arnie, Ate Irene. Pamilya Reyes naman, Rowena Pablito. At si Reynica, si Jojo Nicolas, Joel Nicolas, Tita Rosario Carrion at Carrie Perez. Ang pagbati po ay mula yan kay JP Acuña. Ayan mag-ingat kayo na Bautas, Malabo. Madalas kung naririnig sa text pair, madalas sa Malabo, sana wala nang sunog itong mga darating na araw.
At sana madali. Nung mga nakalipas na araw, sandali lang na aagapan. Pero pagka talagang yun, yung nangyari dyan sa Cabildo, talagang marami-rami, 500 pamilya, mahigit ang nawala ng tahanan. Uy, magandang gabi sa iyo, Justice Maidas Marquez, magandang gabi. Si Chief Justice Alexander Gesmundo at siyempre si Justice Japar de Mampao. Ito pa, basahin na natin to, baka makalimutan na natin. Chairman Obet Martin, Ka-Obet, magandang gabi po. Si Barangay Chairman Obet Martin ng Pasang Mazda. Si Rolly Francisco, magandang gabi. Siyempre si Nanay Patrin Ferrer, ang aking biyanan, laging nanonood dyan, nakikinig. Si Nanay Patrin Ferrer. Sahol Sabado. O yan, 9:30 na. Mag-commercial muna tayo. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang man from Manila, Boy Gonzales, sa Pool Sabado. Ayan, tama yung sabi ni Carlos Miranda Jr. Unti-unti nang nawawala sa sirkulasyon ng flood control issue, Kaboy. Parang gusto nang kalimutan. Ay, wag naman. Baka kala nyo, kaya nga nag-aantay pa rin po ang taong bayan. Sabi, may makukulong, may nakulong nga. Pero yung dapat na inihintay na makulong, hindi pa rin nakukulong. Leo Habares, good evening Sir Boy, pabati po kina Ann Gabua, Mylene Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan. Maraming salamat po. Margarita Guevara, magandang gabi po. Happy weekend. From Pampanga, Kabalen. Ivy Gutierrez, magandang gabi. From Tayug, Pangasinan. Si Risa Rodriguez, magandang gabi. Carlos Miranda Jr., Fire Prevention Month Parade bukas. Dapat yan, ang ano yan, para lang maging aware. Kaya halimbawa, pag kamukha nung isang araw, yung may sumabog na yung LPG, delikado rin pala yun. Ay kailangan na ingat-ingat lang po. Si Andrea Pamoso, good evening, Sir Boy, Mr. Boy, watching from Bago City, Negros Occidental. Uy, kamusta na si Police General, Brigadier General Tom Ibay, dyan sa Negros. General Andre Dizon. Ay, anong General? Major General nga pala. Major General Andre Dizon, kamusta ka na? Ang hepe ng PNPA Academy. Miss ka na General Andre Dizon, ha? Dito sa Maynila. Medyo general na pala. Yan, si Margarita Guevara, salamat po ng Pampanga. Salamat sa inyo. Anthony Abrenica, yan. Magandang gabi rin siyempre kay Congressman Ador Pleto, Salvador Pleto ng 6th District ng Bulacan. Siyempre ano yan Santa Maria, Angat at Norsagaray. Uy, yung ano nga pala, yung magandang balita yun General Jose Melencio Nartates Jr. Ay, bumaba yung yung krimen at may mga nasosolve. Congrats, General Jose Nartates, Jose Melencio Nartates Jr. Si General Nartates. Maganda balita yan pagka bumababa ang krimen. Siyempre, si NCR, si Major General Anthony Aberin. Yan, magagaling na mga general natin sino pa bang magagaling? At siyempre, ingat pa rin tayo kapag may mga, alam nyo na maganda yung ginagawa ngayon Unang nakita ko yan Carlos Miranda Jr.
Yung paalala parati ng mga opisyal. Kamukha nung una ko napanood dyan kay Police Lieutenant Colonel De Leon. Yung hepe ng Rahabago Police Station. Sa kanya ko unang napanood dyan yung paalala. Magpapaalala yung binibidyo sa Facebook nila. Panoorin niyo po yung Facebook ng Manila Police District. Hindi noong una ang nakikita ko kay Lieutenant Colonel De Leon, yung hepe inapapaalala siya sa mga para iwas na mabiktima tayo ng mga krimen. Halimbawa, yung mga kapag iwasan yung pag naglalakad sa gabi, iwasan yung magdala ng sa mga lugar, tapos yung nagloloko diyan sa Road 10. Ito na nabawasan na ata Yung mga paalala. Ngayon hindi lang kay Colonel De Leon ng Rahabago Police Station ng Station 1 iba-ibang presinto na. Napanood ko yung kay Colonel Rex Layog ng Station 3. Napaalala nila. Sino ba yung napanood ko? Sa Station 7. Sa Station 7, mga paalala nila. Kasi dyan sa Station 7 dati, mabuti wala nang reported. Dati dyan sa snatching, sa May Osebat Santos, nababantayan na ng mga tauhan ni Police Captain Danao, ang hepe ng Hermosa PCP ng Abad Santos Police Station. Ayos. Tsaka parati may nakadeploy na polis sa area nila. Yung TMRU. Tawag ba? Yung mga motorcycle na mga polis, nag-iikot yan. Kahit gabi, umaga. Yung mga tawa ng kasi binabantayan nila dyan at wala na rin ng mga nagra-riot dyan sa may Hermosa. Malapit sa eskulahan. Napigilan na rin. At sino pa? Yung sino bang happy pa yun? Parang basta marami ng police station o police commander, station commander ang gumagawa po ng video ng mga paalala sa mga kababayan natin. Halimbawa, sasakay kayo ng LRT. O, naglalakad kayo sa maraming tao, iwasan nyo yung naka-back pa kayo, ilagay nyo sa harapan para hindi tayo mabiktima. Halimbawa, yung mga tsaka iwasan na yung lalo sa gabi, nagiinuman. May nagreklamo nga palang nagiinuman yun yung dapat na laging kamukha ng ginagawa ni Colonel De Leon, ay maganda na yan Mga station commander, nagpapaalala na, may mga video sila na pinapakita. Ayos yan mga Colonel. Yan. At tsaka yung mas nagiging highlight pa ngayon ng kay Mangusin Uy, sabi nga hindi dapat mawala hindi dapat mawala ang tawag dito na malimutan. Naghihintay kami kung anong resulta. Wala pa napapanagot. Dapat po may managot. Biro nyo, trilyon ang kinulimbat. Yung mga ghost blood control project, ghost, walang talaga naman. Yan ang dapat matuloy-tuloy na imbestigahan. Dapat imbestigahan ng yan, yung 18 marin. Sino paano yan? Pagka yung statement dinala sa ombudsman. Peter De Los Santos, Kuya Boy, pa-shoutout din po sa De Los Santos family dyan sa Masbate City. Salamat po. Ay si Leonardo Salmorin, watching from Sibalom Antique. Nalayo ng mga nanonood sa atin
Si Celestino Verdejo. Magandang gabi. Sir Boy, nakikinig kami ngayon sa programa dito sa Villassona, Bacoor, Cavite. Tinoy at Paz Calotes. Yan. Verdejo, kasama ang pamilya ko. Uy, salamat po. Ingat po kayo. Celestino Verdejo. Yan, ito sabi ni Carlos Miranda Jr., Buhawi ng Maynila. Papalo po. Ayan, kita niyo. Kita niyo, napapanood kasi ni Carlos Miranda Jr. Si Buhawi ng Maynila Kasi nga, nakikita niya yung ginagawa. Maganda. Sabi ni Carlos Miranda Jr., bumaba daw ba ang krimen, Kaboy? Nasa mid-tuloy ako. yung nga report ng Philippine National Police. Uy, magandang gabi kay Pete De Los Santos dyan sa taga Sorrento Town Homes, Bacoor City. Malamig ba dyan? Eduardo Narvaez, magandang gabi. Kamusta ka na dyan sa Atlanta, Georgia, USA? Man. Carlos Miranda, sabi ni Carlos Miranda to. Sa QC Cowboy, sa kahabaan ng Quezon Avenue, halos bawat kanto may nakadeploy na pulis. Sana sa Maynila, ganun din. Nasa labas din ang mga pulis. Ang maganda yan Sa Quezon City, sino pa director dyan? Yan, yung director dyan sa Quezon City. Naalala ko yan nung panahon ni General Ander Diso sa Maynila. Bawat kanto, may mga nakabantay. Yung mga matitinding, yung mga madalas may mangyaring snatching. Yan. May mga nakabantay na pulis. Nasa happy rin siguro yan Carlos no? Ano sa tingin mo? Hindi mo makita. Yan, totoo yan at dapat mag-ingat pa rin tayo. Isa pa, kasi yung ginagawa ng mga pulis, maganda yan Ako pagka maganda ginagawa ng pulis, talagang pinupuri ko yan Yung di ba, nagpapaalala sila para makaiwas na madukutan o snatching, nasa jeep. Lalo na, di ba, hindi nyo nakikita, nag-cellphone kayo. Tapos sa likod, nakapapasero yung jeep. Yung mga snatcher, lakad na lakad yan Tsaka yan, snatcher, hindi na mga snatcher na may pulis. Siyempre, tingin-tingin niya, kaya kailangan alertado tayo. Yan, di ba? Tama yan. Okay yan. Tuloy nyo yan, mga pulis Maynila. Siyempre, sino pa ba? Ito, batiin na lang natin to. Salamat daw, sabi ni Kated Morel. Salamat din Yan, kaya ulitin natin sa magandang gabi sa pinaka-snappy na First Sergeant ng 6th Tactical Fighter Squadron ng 5th Fighter Wing. Basa Airbase na si Master Sergeant Joel Baidal from Herman Felix Moreno. Ano ba bang balita natin nakaraan? Dapat alam nyo, itong mga dating na araw, baka may mag-ingay na naman. May mag-ingay na naman. Siyempre, binabati natin ang pamilya Villarreal dyan sa Sampaloc. Si Monica Villarreal, si Peter Villarreal, siyempre si Patricia Villarreal. Si Dong, si Mac, si Toto. Mga pamilya Villarreal yan Mga mayaman na itong pamilya Villarreal daw Yan, siyempre, maganda yun yung ginagawa ni Yorme Nakita nyo, may groundbreaking na naman, Binondo Minium 2. Aba! Ayan nyo, relax lang. Alam nyo yung plano ni Yorme sa Maynila, matindi yan. Nakita nyo yung
Inikayat niya yung mga, ang dami talaga na maraming sample pa lang yan, groundbreaking ng Binondo Minium 2. Ilan na ba lahat yung Condominium 1 and 2, Binondo Minium, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Baseco, saka yung bagong hospital. Ay, congrats nga pala sa bagong sa Santa Ana Hospital. Aba, galing-galing talaga. Narinig ko kanina umaga yung mga interview nila Nico Lopez at ni Julius Leonem. Yan. Lagi po tayo mag-ingat sa biyahe, mga motorista patungo ng area ng Southern tsaka Northern Luzon. Ingat po kayo sa biyahe at lahat po ng mga nakinig at sumubaybay sa programang Sapul Sabado. Sa pangalan po ni Kyle Bullas, ni Billy Domingo, ni Hed Del Moro at si Jeric Barreto ba dyan, tsaka si Melvin Donato, ako po si Boy Gonzales. Hanggang antabayan niyo po ang programa nila kay Ray Sibayan, ang Gabi ng Misteryo. I'm shining through for you.